Napagdesisyonan ni Jose na ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang kaniyang pag-aaral dahil nakita niya sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad niya. Hindi niya na natiis ang pang-aapi ng mga propesor at namumuno at naisip niya na mas makakabuti kung ipagpapatuloy na lamang niya ang pangarap na maging isang manggagamot sa ibang bansa. Sinunod ni Jose ang payo ng nakakatanda niyang kapatid na si Pasiano na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, na kung saan kumuha siya ng 2 kurso at ito'y medisina at filosofiya at ang pagsulat. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Ilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais, ngunit labis akong nagagalak sa hindi nyo pagtutol. Nais kong ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal ni Leonor na ako'y patawarin sa aking biglaang pag-alis. Ipinapangako kong hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon dito. Lubos na nagmamahal, Pepe. Nangungulila man si Jose sa kanyang pamilya at sa iniirog nito si Leonor Rivera, ay idinaraan na lamang niya ito sa pamamasyal, pagbabasa at pagguhit upang malibang ang kanyang sarili. Dear Blumentritt, I've heard you're learning our language and have already published several works on it. Some of these works allow me to send you a valuable book authored by one of my countrymen in our language. This Spanish version is mediocre because the author is a modest writer, but the Tagalog section is excellent, and it is precisely the language spoken in our province. Truly yours, Rizal. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos na ni Jose ang pagsulat ng una niyang nobela na Noli Me Tangere. Subalit, dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, ay napagdesisyonan ni Jose na magtanggal ng ilang pahina sa kanyang nobela. Rizal, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Walang dumating na pera mula kay Kuya Bashano ngayong nakarang buwan. Isang beses na lang ako kung kumain. Ako'y nahihirap na. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Maximo Viola na siyang nagpahiram sa kanya ng 300 piso, ay nailimbag ang nobela. Nakahanap na rin tayo ng maglilimbag ng Noli Me Tangere. Ang dami nating tinipid sa halagang 300 ay nakapagpagawa na tayo ng 2,000 kopya. Salamat sa pagpahiram mo sa akin ng pera, aking kaibigan.
Wala anuman, Rizal. Narito lamang ako upang tulungan. Ika-21 ng Marso, taong 1887, ay nailimbag ang unang akda ni Jose. Kaibigan, itong manuskriptong ito ay binibigay ko na sa iyo. Salamat sa tulong mo. Balang araw ay mapapalitan ko rin ang kabutihan na ibulot sa akin. Salamat, Rizal. Mahal kong tatang, nais kong humingi ng kapatawaran dahil sa walang pasabi kong pag-alis at tumungo ng Madrid upang dito'y mag-aral. Nais kong matulungan ng ating bansa upang makalaya kung kaya ako'y naghahanap ng karunungan. Sa ika-15 ng Hulyo, ako'y uuwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay magkikita na tayo muli. Nagmamahal, Pepe. Ika-3 ng Hunyo taong 1887 ay muling naglakbay pabalik sa bayan ng Calamba si Rizal. Matapos ang masayang paglalakbay sa dagat ng China, ika-5 ng Agosto ay nakarating si Jose sa Maynila. Una niyang binisita ang mga kaibigan, subalit nagpaalam agad ito dahil batid niyang sabik na siyang makita ng kanyang mga magulang. Pepe! Pepe! Ikinibalik na! Pepe! Ingat. Nana, Pepe, ikaw ba yan? tatang. Nanang, tatang. Nais ko po sana magpaalam sa inyo na bibisitahin ko lang ang aking dinor. Hindi maaari, Pepe. Hindi ba lingid sa iyong kalaman na mainit ka sa mga mata ng mga praile? Bilang ama mo, hindi ako makapapayag. Nais mo na bang mawala sa mundong ibabaw? Hindi maaari, Pepe. Pasensya na po, tatang. Kung yan po yung nais, susunod na lamang ako. Matapos ipatayo ni Jose ang kanyang klinika, ang kanyang nanang ang naging una niyang pasyente. At dito ay sinimulan niya ang ikalawang nobelang El Filibusterismo sa Ghent, Belgium. Buenos dias. Tiyak, alam mo na ang balitang tungkol sa'yo. Napakasakit isipin na delikado na ang buhay mo ngayon. Kung kaya't nais ko sanang lisanin mo na ang bansang Pilipinas sa mas lalong madaling panahon. Ayokong makitang mamatay ka sa kamay ng mga prailo. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga nailing bagko. Maging ako, Jose, ay walang nakikitang masama sa iyong paglilibag. Ngunit kailangan mo talagang lumisan sa ayaw man o sa gusto. Sapagkat sadyang mainit ang mga mata nila sa iyo. Kung yan po ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Kidit iki Diyos los bendigas. Gracias.
Naghahanap si Jose ng maiimprentahang may mababang singil nang makita siya ni Valentin Ventura. Rizal, bakit hindi mo sinabi sa akin ang kinakaharap ng suliranin? Sapagkat ako'y nahihiya sa iyo. Ako nang bahala. Kaya ko naman bayaran iyan. Ito.